Kumusta kaibigan? Halina at tayo ay maglakbay na puno ng kaalaman at aral. Mula sa mundo ng siyensya, hanggang sa kasaysayan, ating tatalakayin ang iba't ibang paksa na magpapalawak ng ating kaalaman, at magpapaningas ng ating kuryosidad. Kaya kung handa na kayong matuto, mag-relax at mag-enjoy lamang tayo. Tara, at atin ang simulan. Sama-sama tayong mag-explore, at matuto sa ating bagong talakayan. Mula sa biyak na bato, tungo sa kalayaan. Sa likod ng madilim na pangyayari, at masakit na pagkawala ni Andres Bonifacio noong Mayo taong 1897, nagpatuloy ang takbo ng kasaysayan, at ang laban para sa kalayaan. Bagamat nagkaroon ng malaking pagbabago sa pamumuno, at nahati ang hanay ng mga revolusyonaryo, hindi namatay ang mitya ng himagsikan, na kanyang sinimulan. Sa ilalim na ngayon ng pamumuno ni Emilio Aguinaldo, hinarap ng kilusang mapagpalaya ang mga bagong hamon, kabilang na ang matinding labanan, pag-atras, at ang pagtatangka ng kapayapaan, sa pamamagitan ng kasunduan sa biyak na bato. Ang mga taong 1897 hanggang taong 1898 ay panahon ng pagbabago, pagsubok, at muling pagbangon. Ito ang yugto, kung saan matapos ang mga hidwaan at pagkatalo, napilitang umatras ang mga revolusyonaryo patungo sa kabundukan ng Bulacan, at doon binuo ang pansamantalang gobyerno. Dito rin nabuo ang kasunduang pansamantalang nagpatigil ng putukan, ngunit hindi nagwakas sa puso ng mga Pilipino, ang hangarin na makalaya. Ang panahong ito ay nagsilbing tulay, mula sa magulong simula ng himagsikan, patungo sa dakilang araw ng pagpapahayag ng ating kasarinlan. Sa talakayang ito, ating babalikan ang mga pangyayari matapos ang pagkamatay ni Bonifacio, ang nilalaman at kahulugan ng kasunduan sa biyak na bato, at kung paano nagpatuloy at lumakas muli ang himagsikan, hanggang sa wakas, ay makamit ang inaasam na kalayaan noong 1898. Ang Republika ng Biyak na Bato. Ang gobyernong ipinaglaban sa kabundukan. Matapos ang magulong mga pangyayari sa Cavite, ang pagkamatay ni Andres Bonifacio, at ang sunod-sunod na pag-atras mula sa mga puwersang Espanyol, napilitang lumikas si Emilio Aguinaldo at ang kanyang mga tauhan, patungo sa hilagang bahagi ng lalawigan ng Bulacan. Dito, sa gitna ng masukal na gubat at matatayog na bundok ng San Miguel, Bulacan, itinatag nila ang isang mahalagang bahagi ng ating kasaysayan. Ang Republika ng Biyak na Bato. Ito ang naging tahanan at punong himpilan ng revolusyon, sa panahong tila humihina na ang kanilang puwersa, at dito rin nabuo ang kasunduang nagbigay daan, sa pansamantalang pagtigil sa digmaan. Ang Republika ng Biyak na Bato. Opisyal na itinatag ang Republika, noong ika-1 ng Nobyembre taong 1897. Pinili ni Aguinaldo ang lugar na ito, dahil sa likas na katangian nito. Mahirap marating, masukal, at madaling ipagtanggol laban sa mga kaaway. Dito nila itinayo ang kanilang kuta, mga ospital, at tanggapan ng pamahalaan. Bilang kinikilalang pinuno ng revolusyon, si Emilio Aguinaldo ang namuno sa gobyernong ito. Binuo nila ang sariling saligang batas, at nagtakda ng mga opisyal na may kani-kanyang tungkulin. Ang Republika ng Biyak na Bato, ay nagsilbing pansamantalang kabisera, at punong himpilan ng kilusang revolusyonaryo. Ito ang patunay na kahit itaboy sila sa kabundukan, nanatili silang matatag, at patuloy na naniniwalang mayroon silang sariling pamahalaan, na kumakatawan sa sambayanang Pilipino. Sa loob ng ilang buwan, ang liblib na lugar na ito ang naging sentro ng pagpaplano, pag-oorganisa, at pagpapatakbo ng laban, para sa kalayaan. Dito rin naging malinaw sa magkabilang panig, kapwa sa mga Pilipino at Espanyol, na hindi madaling matalo ang isa't isa, at kailangan na ng ibang paraan, upang matapos ang pagdanak ng dugo. Mga dahilan ng pagkakaroon ng kasunduan. Habang nanatili ang mga revolusyonaryo sa Biyak na Bato, patuloy pa rin ang labanan, ngunit kapwa nakita ng dalawang panig, na nauubusan na sila ng lakas at kakayahan. Ito ang mga pangunahing dahilan, kung bakit napagkasunduan nilang gumawa ng kasunduan, at magkaroon ng pansamantalang kapayapaan.
Patuloy na labanan, at walang panig na lubusang nanalo. Sa loob ng mahigit isang taon, nagpalitan ng tagumpay, at pagkatalo ang mga Pilipino at Espanyol. Ang mga Espanyol ay nakakuha ng mga bayan at lungsod, ngunit hindi nila lubusang masupil ang mga revolusyonaryong nagtatago sa kabundukan, at mga liblib na lugar. Sa kabilang banda, bagamat matapang lumaban ang mga Pilipino, kulang sila sa armas, bala, at pagkain, upang tuluyang mapalayas ang mga dayuhan. Nauwi ito sa isang mahabang labanan, kung saan walang sino man ang makapagsabing siya ay ganap na nagwagi. Maraming nasawi, naghirap, at nasira. Ang digmaan ay nagdulot ng matinding paghihirap sa buong bansa. Libu-libong tao ang namatay dahil sa labanan, sakit, at gutom. Maraming tahanan, kabuhayan, at lupain ang nawasak. Ang patuloy na paglaban, ay nagdulot lamang ng mas malaking pagdurusa sa mga sibilyan at sa mga sundalo. Nakita ng parehong panig, na kung magpapatuloy pa ito, lalo lamang masisira ang bayan, at mas marami ang mamamatay ng walang kasiguraduhan ng tagumpay. Hangarin na magkaroon ng pansamantalang kapayapaan. Dahil sa pagod at hirap, kapwa nagkaroon ng kagustuhan na huminto muna sa pakikipaglaban. Para sa mga Espanyol, ito ang pagkakataon, upang maibalik ang katahimikan at kontrol sa bansa. Para naman kay Aguinaldo at sa kanyang mga kasama, ang kapayapaan ay pagkakataon, upang makapagpahinga, makalikom ng pondo, at makapaghanda muli, sakaling magsimula ulit ang laban. Ang hangarin ay hindi pang walang hanggang kapayapaan, kundi isang pansamantalang pagtigil ng putukan, upang mabigyan ng pagkakataon ang lahat na makabawi, at mapag-usapan ang mga posibleng pagbabago. Dahil sa mga kadahilanang ito, nabuo ang kasunduan sa Biak na Bato. Ito ang kasunduang nagpatigil sa himagsikan sa loob ng maikling panahon, nagpataksil kay Aguinaldo patungong Hong Kong, at nag-iwan ng mga pangakong kailangang tuparin. Mga pangakong sa huli ay hindi ganap na natupad, na naging dahilan, upang muling sumiklab ang apoy ng revolusyon. Ang kasunduan sa Biak na Bato. Ang kasunduang nagpatigil sa digmaan. Sa gitna ng pagod, hirap, at walang katapusang labanan sa pagitan ng mga revolusyonaryo at puwersang Espanyol, dumating ang isang pagkakataon, na tila nagbibigay ng pag-asa para sa kapayapaan. Ito ang kasunduan sa Biak na Bato, ang kasunduang naging tulay, upang pansamantalang itigil ang pagdanak ng dugo, at magbigay ng panahon ng paghinga para sa magkabilang panig. Ano ang kasunduan sa Biak na Bato? Ang kasunduan sa Biak na Bato, ay isang formal na kasunduang pangkapayapaan, na ginawa at pinagkasunduan sa pagitan ng mga Pilipinong revolusyonaryo, at ng pamahalaang kolonyal ng Espanya. Opisyal itong nilagdaan noong 14 at 15 ng Disyembre taong 1897. Ang buong usapan at negosasyon ay pinamagitan at inayos ng isang kilalang Pilipino, na si Pedro Paterno, na nagsilbing tagapamagitan, upang mapagkasundo ang dalawang naglalabang panig. Ang pangalan nito ay hango sa lugar, kung saan nakatayo ang punong himpilan ng mga revolusyonaryo, ang Biak na Bato sa San Miguel, Bulacan. Layunin ng kasunduang ito, na wakasan ang himagsikan, ibalik ang katahimikan sa bansa, at pag-usapan ang mga pagbabago at reformang hinihingi ng mga Pilipino mula sa Espanya. Mga lumagda sa kasunduan. Ang kasunduan ay bunga ng pagkakasundo ng mga kinatawan ng bawat panig. Panig ng mga Pilipino. Kinatawan ni Emilio Aguinaldo, ang Pangulo ng Republika ng Biak na Bato, at pinuno ng kilusang revolusyonaryo. Siya ang kumatawan sa mga nagnanais ng kalayaan at pagbabago. Panig ng mga Espanyol. Kinatawan ni Gobernador General Fernando Primo de Rivera, ang kinatawan ng Hari ng Espanya, at pinakamataas na pinuno ng pamahalaan sa Pilipinas. Siya ang may kapangyarihang pumirma, at tumupad sa mga kasunduan. Tagapamagitan. Si Pedro Paterno, isang mayaman at edukadong Pilipino, na naniniwalang sa pamamagitan ng usapan at kasunduan, makakamit ang kapayapaan at mga reforma, nang hindi na kailangang magdinak pa ng dugo. Siya ang naglakbay pabalik-balik sa pagitan ng Kabundukan at Maynila, upang ayusin ang mga tuntunin.
Tagapamagitan. Si Pedro Paterno, isang mayaman at edukadong Pilipino, na naniniwalang sa pamamagitan ng usapan at kasunduan, makakamit ang kapayapaan at mga reforma, nang hindi na kailangang magdinakpa ng dugo. Siya ang naglakbay pabalik-balik sa pagitan ng kabundukan at Maynila, upang ayusin ang mga tuntunin. Pangalawa, magpapatapon si Emilio Aguinaldo at iba pang pinuno, sa Hong Kong. Bilang tanda ng katapatan, at upang wala nang humimok ng pag-aaklas, kailangang umalis ang mga pangunahing pinuno ng rebolusyon. Si Emilio Aguinaldo kasama ang kanyang mga opisyal at tagasunod, ay kusang aalis patungong Hong Kong. Doon sila mananatili habang isasagawa ang mga napagkasunduan, at hindi sila babalik hanggat hindi pa tapos ang mga pagbabago. Pangatlo, magbibigay ang pamahalaang Espanyol ng halagang salapi, bilang bayad pinsala. Ipinangako ng Espanya na magbibigay ng pera, na aabot sa 800,000 piso, na ibibigay sa mga revolusyonaryo sa ilang bahagi. Ang perang ito, ay sinasabing kabayaran sa mga nasira at nawala sa panahon ng digmaan, at tulong para sa mga mamamayang naapektuhan ng labanan. Karagdagang 200,000 piso pa ang ibibigay, pagkatapos na mailagay na sa maayos na kalagayan ang mga bagay. At ikaapat, ipapatupad ang ilang reforma para sa mga Pilipino. Ito ang pinakamahalagang bahagi para sa kinabukasan ng bansa. Nangako ang Espanya na gagawa, at magpapatupad ng mga pagbabago at reforma sa pamahalaan. Kabilang dito ang pagkakapantay-pantay ng pagtingin sa batas para sa mga Pilipino at Espanyol, pagkakaroon ng kinatawan ng Pilipinas sa Korte ng Espanya, at pagpapabuti ng sistema ng buwis at edukasyon. Ang pangakong ito ang dahilan, kung bakit pumayag ang mga revolusyonaryo na tumigil sa pakikipaglaban. Sa isip ng marami, ang kasunduan sa Biak na Bato ay dapat sana ang simula ng bagong buhay para sa Pilipinas. Ngunit sa kasamaang palad, hindi naging ganap ang katuparan nito. Ang mga Espanyol ay nagkulang sa pagbibigay ng buong halaga ng pera, at hindi nila tapat na isinagawa ang mga pangakong reforma. Dahil dito, ang kapayapaang dulot ng kasunduan, ay naging panandalian lamang, at hindi nagtagal ay muling sumiklab ang himagsikan. Sa pagkakataong ito ay mas matindi at mas determinado pa ang mga Pilipino, na makamit ang ganap na kalayaan. Mga bunga ng kasunduan sa Biak na Bato. Tagumpay at kabiguan. Ang kasunduan sa Biak na Bato, ay itinuturing na isa sa pinakamahalagang kabanata ng ating kasaysayan. Ito ay naging tulay sa pagitan ng dalawang yugto ng himagsikan, at nagdulot ito ng magkakaibang resulta. Mayroong nakabuti, ngunit mayroon ding nagdulot ng higit pang pagsubok. Narito ang malinaw na pagtingin sa mga naging bunga ng kasunduang ito, at ang takbo ng mga pangyayari na sumunod, matapos itong lagdaan. Mabubuting bunga ng kasunduan. Kahit na sa huli ay hindi ito ganap na nagtagumpay, mayroon pa ring mga positibong dulot ang kasunduan, na nakatulong sa kalagayan ng bansa at ng mga revolusyonaryo. Pansamantalang natigil ang digmaan. Matapos ang mahigit 1 taon na walang humpay na labanan, sa wakas ay nagkaroon ng katahimikan. Tumigil ang pagpapaputok at pag-atake sa pagitan ng dalawang panig. Ito ay nagbigay ng ginhawa sa buong bansa, lalo na sa mga sibilyan, na matagal nang nabubuhay sa takot at pangamba. Nailigtas ang buhay ng maraming tao. Dahil sa pagtigil ng labanan, naiwasan ang karagdagang pagdanak ng dugo. Maraming sundalong Pilipino at Espanyol ang nailigtas sa tiyak na kamatayan. Nabigyan din ng pagkakataon ang mga nasugatan at nagkasakit na gumaling, at makabawi mula sa hirap ng digmaan. Nagkaroon ng pagkakataong makapag-ipon ng lakas ang mga revolusyonaryo. Para kina Aguinaldo at sa kanyang mga kasama, ang kasunduan ay naging estratehikong pahinga. Ang kanilang pagpunta sa Hong Kong, ay hindi pagkatalo, kundi pagkakataon. Doon ay nakapagplano sila, nakakalikom ng pondo, nakabili ng mga bagong armas, at nakipag-ugnayan sa ibang bansa.
Ang panahong ito ay ginamit nila upang mas mapalakas pa ang kanilang puwersa at paghahanda para sa mas malaking laban sa hinaharap. Hindi mabubuting bunga ng kasunduan. Sa kabila ng mga pansamantalang ginhawa, nabigo ang kasunduan sa mga pangunahing layunin nito. Ang mga sumusunod ay ang mga dahilan kung bakit ito itinuturing na kabiguan sa huli. Hindi natupad ng mga Espanyol ang ipinangakong reforma. Ito ang pinakamalaking dahilan ng pagkabigo. Ang pangunahing dahilan kung bakit pumayag ang mga Pilipino na tumigil, ay ang pangako ng pagbabago at reforma. Pagkakapantay-pantay sa batas, kinatawan sa Espanya, at pagpapabuti ng pamamahala. Ngunit matapos umalis si Aguinaldo, hindi sineryoso o tinupad ng pamahalaang Espanyol ang mga ito. Ang kanilang layunin ay patigilan lamang ang himagsikan, hindi baguhin ang sistema. Hindi lubusang natamo ang kapayapaan. Dahil hindi natupad ang mga kasunduan, nanatili ang galit at kawalan ng tiwala. Ang ibinigay na salapi ay hindi kumpleto, at ang mga revolusyonaryong naiwan sa bansa, ay patuloy na binantayan at inusig. Ang tinamasa na katahimikan ay naging panandalian lamang, at puno ng hinala. Muling sumiklab ang himagsikan. Dahil nakita ng lahat na dinaya lamang sila, at walang tunay na pagbabagong darating, muling nabuhay ang galit at pagnanais na lumaban. Ang mga revolusyonaryong naiwan sa Pilipinas, ay muling nag-organisa, at ang mga nasa Hong Kong ay muling naghanda. Ang kasunduan ay nagwakas ng muling sumiklab ang digmaan, sa pagkakataong ito, ay mas matindi at mas tiyak na ang hangarin ay ganap na kalayaan, hindi na lamang reforma. Sa kabuuan, ang kasunduan sa Biak na Bato ay naging patunay, na ang kapayapaang nabubuo sa panlilinlang at hindi tapat na pangako, ay hindi magtatagal. Bagamat may mga mabuting dulot, ito ay nagturo sa mga Pilipino, na ang tunay na kalayaan ay hindi hinihingi o pinapalitan, kundi ipinaglalaban at inaangkin ng buo. Kahalagahan ng kasunduan sa Biak na Bato. Ang papel nito sa kasaysayan. Ang kasunduan sa Biak na Bato, ay higit pa sa isang simpleng kasunduang pangkapayapaan. Ito ay naging mahalagang bahagi ng ating kasaysayan, dahil sa mga pangyayaring idinulot nito, at sa mga aral na iniwan sa sambayanang Pilipino. Bagamat hindi ito ganap na nagtagumpay sa layuning wakasan ang sigalot, malaki ang naging ambag nito, sa paghubog sa takbo ng himagsikan, at sa pagbuo ng ating pagnanais na magkaroon ng sariling bansa. Bakit mahalaga ang kasunduan? Nagbigay ng pansamantalang kapayapaan. Ito ang pinakaunang at pinakamabuting dulot ng kasunduan. Matapos ang mahigit isang taon ng walang humpay na labanan, pagdanak ng dugo, at paghihirap ng buong bayan, sa wakas ay nagkaroon ng katahimikan. Ang pagtigil ng putukan, ay nagbigay ng pagkakataon sa mga tao na makahinga, makabawi, at maibalik ang kaayusan sa mga lugar na nasira ng digmaan. Para sa mga sibilyan at mga sundalo, ang kapayapaang ito ay naging ginhawa sa gitna ng matinding paghihirap. Naging bahagi ng paghahanda, para sa susunod na yugto ng himagsikan. Ang kasunduan ay nagsilbing tulay at paghahanda, para sa mas malawak, at mas matagumpay na laban na sumunod. Ang pag-alis ni Aguinaldo patungong Hong Kong ay hindi pagtalikod, kundi isang estratehikong hakbang. Doon ay nakapag-ipon sila ng pondo, nakabili ng mga makabagong armas, at nakipag-ugnayan sa ibang mga bansa. Ang panahong ito, ang nagbigay sa kanila ng oras na palakasin ang kanilang puwersa at plano, kaya nang sila ay bumalik noong 1898, mas handa, mas organisado, at mas matibay ang kanilang layunin. Kung wala ang yugtong ito, marahil ay hindi kasing bilis at kasing tagumpay, ang sumunod na mga tagumpay ng revolusyon. Nagpakita ng hangarin ang mga Pilipino, na makamit ang kalayaan. Ang pagkakaroon ng kasunduan, ay patunay na kinilala ng mga Espanyol, na mayroon silang nakakaharap na matibay at maayos na kilusan. Ipinakita nito, na ang mga Pilipino ay hindi lamang mga manggugulo, kundi mayroong sariling pamahalaan, pamumuno, at malinaw na layunin. Ang pagpilit na makipagkasundo, at humingi ng pagbabago, ay nagpakita na ang hangarin para sa kalayaan ay seryoso, matatag,
at hindi na maaaring balewalain ng sinuman. Ito ay nagbigay diin sa ating karapatan bilang isang bansa, na makipag-usap at makipagkapwa-tao. Sa kabuuan, ang kasunduan sa Biak na Bato ay naging mahalagang yugto ng pagbabago. Mula sa digmaan, napunta sa usapan, mula sa pagtatago sa bundok, napunta sa paghahanda sa ibang bansa, at mula sa simpleng paghingi ng pagbabago, naging malinaw na ang hangarin ay ganap na kalayaan. Ito ang hakbang na nagtulak sa atin palapit sa araw na sa wakas, ay inaangkin natin ang ating sariling bayan. Pagtatapos. Ang pamana ng kasunduan sa Biak na Bato. Sa pagtatapos ng ating pagtalakay, malinaw na ang kasunduan sa Biak na Bato ay hindi lamang isang simpleng kasunduang pangkapayapaan, na nabigo sa huli. Ito ay naging mahalagang yugto ng ating kasaysayan, na nag-iwan ng malalim na marka at mga aral, na dadalhin natin magpakailanman. Ito ang naging tulay sa pagitan ng dalawang bahagi ng himagsikan. Sa pamamagitan nito, nagkaroon ng pagkakataong makahinga ang bayan, na iligtas ang maraming buhay, at higit sa lahat, nagkaroon ng panahon ang mga revolusyonaryo na palakasin ang kanilang sarili, at paghandaan ang mas malaking laban. Ang pag-alis ni na Aguinaldo patungong Hong Kong, ay naging estratehikong hakbang, na nagbigay daan upang makalikom sila ng lakas at suporta, mula sa ibang bansa. Higit sa lahat, ang kasunduang ito ang nagmulat sa mga Pilipino, sa isang mahalagang katotohanan, na ang mga pangako ng mananakop ay hindi laging tapat, at ang kapayapaang nabubuo sa panlilinlang, ay hindi magtatagal. Dito din natutuhan na ang tunay na kalayaan, ay hindi hinihingi o ipinagkakalob ng iba, kundi ito ay karapatang likas na dapat ipaglaban, at angkinan ng buo. Ang karanasang ito, ang nagpatibay sa ating determinasyon, na nagbunsod sa muling pagbangon ng himagsikan, at sa wakas, sa pagkamit ng ating kasarinlan noong 12 ng Hunyo taong 1878. Ang kwento ng Biak na Bato, ay paalala na kahit sa gitna ng kabiguan at pagsubok, may nakakubling layunin, na nagtutulak sa atin palapit sa tagumpay. Ang bawat hakbang, maging ito man ay pag-atras o pagtigil, ay bahagi ng mahabang paglalakbay tungo sa kalayaan. Ang kasunduan ay naging salamin ng katotohanan, ang kapayapaang walang katapatan ay panandalian lamang, ngunit ang hangarin sa kalayaan ay walang hanggan, at mananatiling buhay hanggang sa ito ay ganap na makamtan. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.